Bago tayo magsimula, lubusan akong humingi ng tawad dahil sa nakaraan nating upload na corrupted pala ang last part niya, at lubos din ako nagpapasalamat sa inyo sa suportang tunay. Sa nakaraan nga nating video nagawa naman na saksak ng ating mga bida si Liu Yi kaso wala itong talab sa kanya. Ito pa ang kinagalit niya at na-release ng aura na kinaatras naman ng ating mga bida. At doon na rin kinumpronta ng ating bida ano daw ang totoong level nito. Ngumiti na lang si Liu Yi at nag-transform ito sa kanyang final form. At labis kinagulat ng ating bida ang level nito ni Liu Yi dahil sa pagkagulat nito. Din ito namalaya ng atake ni Liu Yi na parating na sa kanya. Nagtaka naman si Liu Yi bakit daw wala pang notification galing sa system na napatay na nito ang ating bida. At tataka nga ito ng sobra pagkatapos pa daw ba ng ginawa nito buhay pa raw daw ito. Sa pag-iisip ni Liu Yi biglang may malakas na aura ang bumungad sa harapan niya. Pagkatapos ng ilang sandali pinakita na nga ang ating mga bida na walang galo sa ataking pinakawala ni Liu Yi. Kaya naman kinagalit ni Liu Yi ito na paano daw mabubuhay pa ang ating bida sa ginawa niya. Sobrang imposible nga daw yun. At nasabi ng ating bida na mukha daw na lahat daw na panahon ay umaayon daw sa kanya at may parang anong bagay ang pinapakita ng ating bida. Di nga malinaw kung anong bagay ang hawak ng ating bida na mukhang gustong pumasok sa katawan ng ating bida itong kung anong bagay. At parang nakilala ni Liu Yi itong hawak-hawak ng ating bida kaya labis-labis nitong kinagulat ang mga nakikita niya. Biglan ngang nagdash ito ng napakabilis patungo sa ating bida at nakilala pala niya ang hawak ng ating bida ito pala ay ang kanyang puso kay di daw hahayaan ni Liu Yi na maabsorb ito ng ating bida. At mukhang nakita ito ng isang nilalang na papunta sa ating bida kaya nag-release ito ng aura na mukhang ito ang susugod at kakalaban kay Liu Yi. Kaya naman sumugod na talaga ito sa pasugod na Liu Yi rin para mapigilan din niya ito. At habang pasugod ito kay Liu Yi ay unti-unti na rin itong nagpapalit ng kaanyuan. At naging sobrang laking tiger ito na mapapansin natin na sobrang liit na ni Liu Yi sa kanyang harapan at mukhang kakainin din niya ito. At ganun nga ang nangyari at sinubo nito si Liu Yi. At pero parang nagkakaroon ng hinding magandang reaksyon sa katawan nito na mukhang sisibog na. At di na nga nakayanan ng nilalang nito at tuluyan na ngang sumabog nagsobrang lakas at pinagmamasdan ng mga naroon na nakakakita rito. At talagang sobrang napuruhan itong nilalang na nag-transform sa malaking tiger at pabulusok pababa ito. Parang may isang individual ang nakahanda ng saluhin ito na pabulusok pababa. Ito pala ang ating bida na walang emek ito habang hawak-hawak nito ang parang wala ng buhay na kasamahan nito. Labis ng kinagalit ito ng ating bida at nag-release na ito ng aura na mukhang seryoso na sa pagkakataon na ito. Bigla naman lumapag ang walang galos na Liu Yi at nagyayabang pa na sinabi nito sa ating bida na porke daw nakuha nito ang dati nitong lakas ay magagawa na daw ba nito na matalo siya sobrang. Imposible daw ang gustong mangyari ng ating bida dahil iba na raw ang panahon ngayon. Dagdag pa nito na ibang-iba na raw ito sa dating Liu Yi. Bumalik naman ang eksena sa ating bida na nilapag na nito ang wala napalang buhay na kasamahan nito na dito muna raw ito at mamaya raw. Bubuhayin niya ito maghinti lang daw ito di naman daw magtatagal ang laban daw nila. Bigla naman itong sumulpot sa likuran ng ating bida. At nasasabi nito na wag daw mag-alala ang ating bida at susunod din daw ito sa kabilang buhay. Kaya bago palang tumama ang nakahandang atake ni Liu Yi sa ating bida agad naman itong gumawa ng counter-attack na mas mabilis pa sa atake ni Liu Yi. Di nga inasahan ni Liu Yi na makakapag-counter-attack ang ating bida rito sa kanyang pagmumuka kaya sirit nga ang dugo nito sa bibig at ilong. Di lang yung nagawa pa itong tumilapon sa lakas ng atake ng ating bida. Di lang basta-basta ang layo ng nagawang distansya nito dahil napunta pa ito sa kamundukan at dito lamanding ang nagtatakang si Liu Yi. Aminado naman si Liu Yi na nasaktan daw siya at nagtatanong sa kanyang sarili na paano daw nangyari yun para daw mas lumakas parang ito ng sobra. Di pa nga tapos sa pag-iisip si Liu Yi bigla itong ginulat ng ating bida sa pagsulpat nito sa kanyang harapan na aakma. Pa ito ng isa pang atake sa kanya. Walang hiya raw ang ating bida kung magpapabuli raw ito sa kanya kaya nag-counter naman itong ng isang atake na galing sa bibig ni Liu Yi. Nagawa naman umiwas ang ating bida bago pa ito matamaan ng hinding-hindi birong atake ni Liu Yi. At nagsalita naman ang ating bida at aminado na ginulat daw ni Liu Yi ito sa pinapamalas na lakas daw nito.
At sabi naman ni Liu Yi na kaya nga mas malakas ako sa iyo at kahit anong gawin mo mapapasakin ang buhay mo nito sa ating bida na tumatawa pa. Kaya naman biglang nag-iba ang ihip ng hangin at ibang-iba na rin ang pinapamalas na aura ng ating bida at nasabi pa nga nito na tapos ka na bang magsalita tama na ang paglalaro nito kay Liu Yi. At mukhang unti-unti nang nagbabago rin ang kanayuan ang ating bida at nasabi pa nito na may nakakatakot na boses huwag kang unang mamatay. Napuno nga ng kakaibang aura ang buong dungeon at sobrang nakakatakot ang mararamdaman ng sinong nasa loob nito. Kaya nga pati ang mayabang na si Liu Yi ay di nakapagsalita at natakot pa nang maramdaman niya ito ng malapitan. Biglang ang pinakita ang totoong kaanyuan ng ating bida at habang sinasabi nito na wag na daw magtangkang tumakas si Liu Yi wala din daw magagawa ito. Dahil sa full transformation ng ating bida tuluyan nang nakaramdam ng matinding takot ang katawan ni Liu Yi na sinasabi na kailangan na nitong tumakas. Kaya ganun nga ang kanyang ginawa mas mabuti na sundin nito ang nararamdaman niya kaysa pagsisihan niya ito sa huli. Kaya naman sobrang bad trip na ni Liu Yi na pumapasok pa sa kaisipan niya na hihingi na daw ba siya ng tulong sa mayabang na Zhang Hao na ito. Pero di daw pwedeng ganun at nagmayabang na daw siya na di niya kakailangan ng tulong ng kahit sino. At baka daw malaman pa daw ng iba ang totoo niyang lakas. Bigla naman pinakitang seryosog pagmumuko ng ating bida na sinasabi nito na Demon King's exclusive skill activate, talagang hindi na nito pagbibigyan pa ng oras para makapagpahinga ang nalilitong at kabadong si Liu Yi. At ito nga ang death horror na skill kaya naman labis ang gulat ni Liu Yi at sobrang bigat ang nararamdaman nitong pakiramdam sa bandang likuran nito at din ito ma-explain ng maayos anong nangyayari daw sa kanya. At pinaliwanag naman ng system ano itong death horror na skill na ito pala ay merong epekto na invisible na pressure sa sino man tatamaan nito at magagawa pa nitong masild ang anumang gagawin na galaw ng tatamaan nito at merong duration na 5 seconds bago ulit magamit ang skill na ito. Sa sobrang lakas nga ng gravitation force na pasabsab na si Liu Yi at sobrang din ito inasahan at ang pinagtataka niya kahit gamitin niya ang buo nitong lakas di raw ito makagalaw para makatakas at lubusan na nito kinakabahan at kailangan daw nito makapag-isip ng gagawin para mabuhay pa raw ito. Sumugod na nga ang ating bida at habang nasa ere ito naghanda na rin ito ng atake para wakasan na ang buhay ng Lord of Destruction na nasa katauhan ngayon ni Liu Yi. Naramdaman naman nitong parating na ang atake ng ating bida kaya nga naman naisipan nitong makipagnegosasyon baka gumana raw at ang nasabi nga nito na magtulungan raw silang patayin ni Zhang Hao handa raw itong sumunod sa ating bida anong sasabihin nito. At hindi nga pinakinggan ng ating bida ang sinasabi ni Liu Yi tinuloy pero nito ang kanyang atake at nagpalabas ito ng sobrang laking nilalang sa kanyang likuran at isa itong Reaper. Humanda na rin ang atake itong Reaper at tutuluyan na ang di makagalaw na Liu Yi sa lapag na nagsisigaw at sobrang nagmamakaawa na. At kahit ano pang sabihin ni Liu Yi di natinag ang ating bida na patayin ito tinuloy ng Reaper na pinalabas ng ating bida ang atake nito at naglikha pa ng napakalaking slash at talagang matutuluyan sino mang matamaan ng ataking yun. Pagkatapos nga ng atake ng Reaper unti-unti na rin itong naglalaho, dahil natapos na nito ang dapat nitong gawin. Pati ang ating bida ay nakalapag na rin sa kalupaan at mapapansin par ito ang sobrang lalang sinapit ni Liu Yi sa ataking yun at sobrang lakas nga ng nagawang atake ng Reaper na pinalabas ng ating bida. Bumalik na rin ang ating bida sa human form nito habang iniisip nito na tama lang ang ginawa nitong hakbang na tuluyan na si Liu Yi. At dahil sa pagpatay nito kay Liu Yi at tuluyang nag-level ang ating bida at ang kinagulat nito nag-jump ito sa level 70 dahil nakakuha ito ng 10 million na experience points dahil nga sa pagpatay nito sa incarnated na Lord of Destruction na si Liu Yi. At lumitaw pa ang system na sabi sa ating bida na na-unlock na rin ito ang challenge mission at tinatanong din ng system kung mag-a-advance na ito sa challenge mission niya. At itong advance mission niya ito ang awaken mission ng ating bida at magiging kabilang na ito sa mga hunter na na-awaken. Kaya habang naguguluhan pa ang ating bida sa kayang nakikita na sasabi nga nito na din ito inasahan sa pagpatay niya kay Liu Yi makakakuha nga itong nang. Ganun daw kalaking experience points at mag-a-awake pa raw siya. At pinagmamasdan nga ng ating bida ang system at patuloy na mamangha ito at din ito alam ano raw ang challenge ng system sa awaken na mangyayari rito. Napahawak naman ang ating bida sa ulo nito nag-iniisip na paano nito matatagaw na naman ang mga nangyari dito at di raw magtatagal malalaman din daw ng iba ang
Level nito dahil may mga elite hunter na may skill na malaman daw ang totoong level at lakas mo, kaya lang daw lang maitago ngayon ang pagiging Demon Lord nito. At mahihirapan talaga raw ito pagdating sa level niya. Habang nag-iisip ang ating bida bigla naman dumating ang dalawa at napatingin ang ating bida kala Selena at ang isang babaeng pusa, at nasabi rin ng dalawa ano daw ang ipag-uutos ng ating bida, lumuhad pa nga ang mga ito para magbigay galang sa Demon Lord. Bigla naman nagtanong ang ating bida ang babaeng pusa pala ay Fatima ang pangalan dahil tinanong ng ating bida rito nasaan na daw ang original dungeon ng ating bida. Kaya napatingin din sa kanya ang babaeng pusa na si Fatima. Pagkatapos tumingin ni Fatima rito napayuko ito at humingi ng paumanhin sa ating bida dahil sa kakamadali raw nito dito maalala ang exact location nito pero, kaya naman daw nito madedetect pag malapit na sila at kunti raw lang daw ang naaalala nito, after daw nito makalabas rito. Ang naging priority daw kasi nito ang hanapin agad ang ating bida at lubos daw itong nagpapasalamat at ligtas at nasa maayos na kalagayan ang Demon Lord daw nila. Isinabi ng ating bida na tumayo ito at sumama raw si Fatima sa kanya kaso wag daw nito marireveal ang tunay na identity ng ating bida at pati raw siya di pwedeng ganyang anyo raw nito na sasama sa ating bida at malaking gulo nga raw ito pag nalaman ng ibang tao, kaya medyo nabibigla rin ni Fatima at naisip nito na di naman ganyan raw ang ating bida may pinagbago raw sa ugali nito. Dahil parang nagkaroon ito ng pakialam sa mga tao. Wala naman nagawa si Fatima kaya sumunod ito sa ating bida at unti-unti na itong nagtre-transform. At sobrang cute nga ni Fatima sa kaanyuan niya na naging maamong pusa ito na sarap yakapin at nagmiyaw pa ito at yes my lord ika nito. After nitong kausapin si Fatima si Selena naman ang kinausap nito at nagbigay ng instructions ito. Nasabi ng ating bida rito na pagkatapos raw na makalabas ng ating bida rito sa dungeon, mate-temporary silid daw ito at gagawin daw ng Hunter Association yun, pero wag daw mag-alala itong si Selena kaya naman daw nitong gumawa ng another gate pero sa ngayon dito muna raw ito at mukhang medyo nalungkot ang mukha ni Selena kaso wala itong magawa. At naiintindihan nito ang kalagayan ng ating bida na din ito pwedeng ma-reveal na pagmamay-ari na ng ating bida ang dungeon at ito ang nakapatay sa patay gutom na si Liu Yi. Kaya nga bumalik muna ang eksena kala Cruz na naghihintay ng balita sa anong nangyari sa loob ng dungeon at kasama na nito ang kanilang Vice President ng Hall of Valor, na nag-aabang rin ano nang nangyari sa loob ng dungeon. Habang naghihintay sila sa labas na ay kwento naman ni Cruz rito na nagpunta rin daw si Liu Yi sa loob ng dungeon at kinagulat nito na mag-isa lang daw si Liu Yi na pumasok sa loob. Napayuko na lang si Cruz at nasabi nito din ito alam anong intention daw ni Liu Yi pero excited daw ito na papasok sa loob at sana rin daw mailigtas raw nito ang ating bida sakaling makita pa raw nitong buhay pa. Biglang ang napatingin sila sa dungeon at mukhang may palabas raw rito ito pala ang ating bida at nagulat ang dalawa at nakita naman natin kasama sa plano ng ating bida ang pagpapanggap nitong na-injured siya, biglang. Nagsalita ang ating bida na buti na lang daw dumating si Liu Yi sa eksena at ito humarap sa halimaw raw kaso kasamaang palad mukhang dehado raw si Liu Yi ang huling naalala ng ating bida raw rito ay nakain ang kaliwang kamay at braso ni Liu Yi ng halimaw at sinakripisyo raw nito para tuluyan daw makatakas ang ating bida at ma-report ang nangyari. Kaya nga nabibigla ang mga pagmumukan ng dalawa at nasabi pa ni Cruz na no way raw at buhay pa kaya si Liu Yi pero malabo raw yun eka ng ating bida at may kakayahan daw ang halimaw makuha ang abilidad ng sino man ang makain nito kahit buhay pa raw ang nakuhanan ng parte ng katawan nito makukuha peren daw nito ang abilidad ng taong nakain niya kahit kaunting parte ng katawan. Kaya sobrang pagmamadali ni Cruz at kumari pa na itong tumakbo at pupunta raw sa Hunter Association para ma-seal daw itong dungeon habang may oras pa raw. Di pa nga nakakalayo is Cruz pinigilan na nito ng Vice President at di na raw kailangan na mukhang may nagawa na itong plano o may nalaman itong katotohanan kaya napatigil nga si Cruz nang marinig niya ito. Bigla nitong tiningnan ng ating bida ng seryoso at tinanong sa ating bida na si Liu Yi ba ay ikaw ang nakapatay rito kaya pati si Cruz naguguluhan sa mga naririnig nito at di nakapagsalita agad ang ating bida. Siyempre hindi aaminin ng ating bida ang katotohanan at pinagtataka daw nito parang may nalalaman daw itong matandang ito na sabi nga ng ating bida na nagbibiro raw daw bang itong Vice President paano daw niyang mapapatay si Liu Yi at sobrang laki raw ang agwat ng lakas nila. Para lang daw itong langgam, at dahil iyan na raw at ma-seal daw ang dungeon baka raw magkaroon pa raw ng dungeon break at mas mahirap daw yun.
Tuloy-tuloy nga ang pagsisilita nito na parang alam na nito ang totoong pagkatao ng ating bida dahil nasasabi nito sa ating bida na ang excuse raw nito ay hindi ganun ka-safe at hayaan daw nito ang kanyang kaibigan ang mag-discuss ano daw ang magiging plano nila, para mas maayos daw ang lahat at di mahalata ang totoong nangyari raw. Medyo napaisip ang ating bida kung totoo bang may nalalaman itong matanda na raw ito kaya susubukan daw nito kung meron daw ba talaga at malaking gulo raw ito at nasabi ng ating bida sino raw ang kaibigan na tinutukoy nito. Pagkatapos ng masabi ng ating bida kung sinong kaibigan nito nagseryoso na ang pagmumuko ng ating bida at parang alam na nito kung sino ito dahil naramdaman nito ang isang nilalang na lalabas sa kanyang likuran. Na familiar ang aura nito. Naramdaman naman ni Fatima ang danger ng palabas na nilalang kaya unti-unti na rin naghanda ito para maprotektahan ang ating bida. Unti-unti na rin nag-transform ito at susugurin ang palabas na nilalang sa likuran ng ating bida at ito nga si Fujiwara. At natuwa si Fujiwara rito at nasabi grabe naman daw itong alaga ng ating bida napaka-rude raw nito. Unti-unti ngang naglalaho itong si Fujiwara at magkoko-onter sa pasugad na si Fatima. Nakapunta nga ito ng sobrang bilis sa likuran ni Fatima at tinutukan nito ng sandata niya sa kanyang leeg at labis ang gulat ni Fatima at pinagmamasdan lang ito ng mga nakakakita sa pangyayari. At nasabi ni Fujiwara nga na dip araw itong tumigil siya na raw bahala magpaamo rito, makikita natin ang kalamangan ni Fujiwara sa lakas ni Fatima. At nasabi nga ng ating bida na wala raw sa lugar si Fujiwara na magdisiplina sa mga kasamahan ng ating bida at nagseryoso na rin ang ating bida na di na raw nito matatago pa ang lahat. Naalam naman natin na ito lang ang hunter na isang nagkaroon ng kasunduan sa ating bida sa insidente sa auction house noon na nakuha ng ating bida ang kanyang espada at nag-transform sa tutong katauhan nito. At ito pala ang tinutukoy ng Vice President ng Hall of Valor kaya casual lang ito nagsisilite sa ating bida at alam talaga nito ang katotohanan. At tumigil nga naman si Fujiwara sa ginagawa nito at nasabi nito na nagbibiro lang siya na may nararamdaman din sa tunay na lakas ng ating bida. Kaya nga totoo ngang napansin ito ni Fujiwara at nasabi nga sa ating bida na lumakas pa raw ito gaya nung una silang nagkita. Pagkatapos naman nasabi ni Fujiwara na lumakas daw ang ating bida nagsabi nga ito bakit hindi raw sila magpapawis muna kahit isang round lang daw na mukhang double meaning yung sinasabi ni Fujiwara sa ating bida. Kaya nga di malaman ang ekspresyon ng ating bida sa mga naririnig nito sa bibig ni Fujiwara mukhang double meaning nga. Sumingit nga ang Vice President ng Hall of Valor at tumigil na daw ang dalawa eka nito. At hindi nga raw ito ang panahon para sa mga ganyan eka nito at may mahalaga raw silang pag-uusapan sa oras na ito. Nasabi na nga Vice President na tutal si Fujiwara raw ang nagplano nito bakit di raw nito ay discuss ang mga dapat nilang gawin daw. Kaya nga nasasabi ni Fujiwara na wag nga daw mag-alala ito bibiro nga lang daw ito wag daw masiyadong seryosohin. Nasabi nga ni Fujiwara habang pinakita ang limang ito na nasa harapan ng dungeon. Patuloy ngang sinabi ni Fujiwara na dito ba sa kanila gusto balaga nilang mamatay sina Zhang Hao at Li Jiyu at ang iba pa mukhang ito ang plano ni Fujiwara at ang Hall of Valor na mawala sa landas nila ang mga hunter na si Zhang Hao at Li Jiyu. At wala ngang nagsisilita sa tatlo sa nasabi ni Fujiwara. Kaya nga nagsalita ito ibig sabihin sang-ayon nga kayong lahat sa pagkawala nila dahil sa katahimikan na reaksyon ng mga kausap ni Fujiwara. At kinausap na nga ulit ni Fujiwara ang ating bida at nasabi nito na may malokong boses na sabi ko naman sa'yo hanapin mo ko agad no na-miss tuloy kita agad. Dagdag pa nito wait seryoso ka naman agad, gusto kong magtulungan tayo para mapatay. Sila Zhang Hao eka nitong si Fujiwara sa ating bida. Di nga nagpapadala sa mga biro ang ating bida at straightforward nitong sinabi na ano bang motibo mo at gusto mong magtulungan tayo eka ng ating bida. Di pa pala tapos ang hirit ni Fujiwara at straightforward din na di natin alam kung may nararamdaman din sa ating bida dahil nasabi nito na gusto ko lang na mapalapit sakin. At baka nga may chance din tayong dalawa, kaya nga makikita natin ang seryosong pagmumuka ng ating bida naging ganyan. Bigla ngang lumapit si Fujiwara at hinawakan pa ang dibdib ng ating bida. At nasasabi nga nito na syempre di rin ba daw chance ng ating bida na mapatay sila Zhang Hao tutal parehas lang daw sila ng gusto. At dagdag pa nito na parang inaakit ang ating bida na malay daw ng ating bida may chance din daw sila.
Nagseryoso na naman ang ating bida, baka isipin ng mga nandun na marupok siya, kaya sinabi nito alisin ang kamay daw ni Fujiwara na pababa na pala ang hawak nito sa katawan ng ating bida. At ano nga daw ang plano nito, kala Zhang Hao? Nasabi nga nito na may pagka-excited na ang plano niya at medyo matagal, pero since na napatay daw ng ating bida si Liu Yi ngayon, pwede na raw silang mag-advance. At pinapaliwanag na nga ni Fujiwara ang mga iba pang detalye na mas madali na raw ngayon kahit papano at nabura na sa landas nila si Liu Yi. At habang nagpapaliwanag si Fujiwara, pinakita ang tatlong target nila na kilala naman na natin ang dalawa, si Zhang Hao sa harapan at sa kaliwa nito si Li Jiyu, at sa kanan ang panibagong karakter na kailangan nilang mawala. Patuloy nang sinabi ni Fujiwara na kailangan one by one nilang harapin ang mga ito at sobra silang mahihirapan pagsabay-sabay raw at baka di raw sila magtagumpay sa plano nila at meron daw rin daw mga alas. Itong mga ito, nagsalita rin ang ating bida, may magandang plano raw ito, makinig daw sila. Ang kulit lang ni Fujiwara di Popala tapos ito sa pang-aakit sa ating bida at nasabi pa nga nito na ano naman ang magandang plano mo aking Demon Lord. Tonuro nga nito si Fujiwara na tumigil na nga daw ito sa pagbibiro na naman nito at umilag nga ito ng tingin sa ating bida, mukhang nagtatampo. At nasabi nga ng ating bida kailangan mapunta sila sa isang dungeon niya at doon din na sila may detect daw. Bigla naman nagsalita si Cruz ng mahinahon sa ating bida na pa daw nilang mapupunta sila sa loob ng dungeon, kaya napatingin ang ating bida sa nagsisalita na si Cruz. Sinagot naman ng ating bida ang sinabi ni Cruz at sabi nga ng ating bida nung sa laban daw nila ni Liu Yi, sobra daw ang eagerness nila na sino daw ang mauunang makapatay daw sa kanya at pwede nga daw itong maging paen sa gagawin nilang plano. Magandang araw daw ang ganung plano ni Fujiwara sa kanila. Dagdag pa ni Fujiwara na tiwalang-tiwala na magtatagumpay sila, meron naman na daw siyang nasa panig din niya na tatlong awakened na hunter at di daw magtatagal gagana raw ang plano nila. At nasabi rin ni Fujiwara sa ating bida tapos meron pa daw ulit na kakilalang awakened na hunter ang ating bida. Nasabi ng ating bida na meron nga daw itong kakilala na sure na papayag sa gusto nilang plano. At sabi nga ni Fujiwara sa ating bida, at di ba di lang naman dalawa ang kilala mong awakened na hunter, isa pa nga may connection ka sa Miyato family, bakit di mo kausapin din yun, alam naman natin si Nana ang tinutukoy ni Fujiwara. At sabi ng ating bida na medyo na-osar sa ginawa ni Fujiwara, tama na raw ang isang nagwala nun sa auction at si Park Lee Chun na Insect King na tutulong at niningitian lang ito ni Fujiwara, kaya na-osar ng sobra ang ating bida. Mahinhin lang nagsalita si Fog Aigawa at pinagpatuloy nito na naman ang pang-osar sa ating bida, bakit yung babae daw sa Miyato family hindi daw ba tutulong sa kanya? Kahit na pang-asar talaga si Fujiwara, sinagot pa rin ng ating bida ito na di daw nito alam ang totoong katauhan ng ating bida at alam nito na siya raw ang pumatay sa tatay nito, kaya di nito masabi pa ang totoo, pero ang totoo naman daw sila Zhang Hao ang gumawa nito at napunta ang sisisi sa kanya. Mukhang asar talo ang ating bida rito. Kay Fujiwara at naisipan na naman talaga nito pagpatuloy ang kakulaitan nito. Nasabi nito na bakit di mo rin sabihin sa kanya ang totoo, lalo na rin ang tungkol sa atin, at di mo na kailangan pang itago sa kanya. Sagot nga ng ating bida na asar talo na anong sa atin, pwede ba mind your own business. At nasa seryosong usapan na nga ulit sila na meron daw ang ating bida na pakipakinabang na kasama na nasa paligid lang ni Li Jiyu at bibigay ito ng tamang information at maasahan ito. Kaya nga napagdesisyonan nila na si Li Jiyu muna ang unahin nilang patayin sa mga natitirang target nila. Abangan tuluyan nang nalaman ng iba ang totoong pagkatao ng ating bida at hindi na nito matatago pa ang totoo, at napagkasunduan nilang patayin ang tatlong natitirang. Nasa top na mga hunter na sila Zhang Hao, Li Jiyu at ang isa pang panibagong nilalang sa ating kwento, at magkakaroon ba ng chance ang dalawa na si Fujiwara at ating bida? Kaya naman, kung gusto mo pang malaman ng mga susunod na mangyayari sa kwento, inanyayahan kitang mag-like or mag-comments at palabong na rin ng subscribe, dapat naka-bell all para lag kang updated sa mga darating pa nating uploads. Huwag mo na rin kalimutan ang link na nasa description box natin. Muli maraming salamat sa suportang tunay.